tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Malakias, may isang tagapagpahayag ang isusugo upang ihanda ang sambayanan para sa kanilang pagtatagpo sa Panginoon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko.
at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dagalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Hinihintay ng mga Hudyo ang maluwalhating pagdating ng Panginoon na siyang huhusga sa lahat, magsasakatawang tao si Jesus upang maging maawaing tagapamagitan natin sa Diyos. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigayon na po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nanggalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y tinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tataglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayan, Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng paghahatid o pagdadala kay Jesus sa templo sa English Presentation of the Lord Jesus. Dahil ayon sa kanilang tradisyon na kautusan, ang anak na lalaki ay dapat italaga, ialay doon sa templo, sabay ng pag-aalay ng inakay na kalapati. So ito ay batas. Ibig sabihin si Maria at si Jose na tumatay yung magulang ni Jesus ay mga obedient, masunurin o tapat sa kanilang tradisyon sa mga kautusan ng Diyos. Kaya pumunta sila sa templo. Ngayon, mayroong isang lalaki na pangalan Simeon. Ito ay isang taong matuwid at ang Espiritu ay sumakanya na nagsasabing hindi muna siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas, ang katubusan ng Israel. At dahil nga si Jesus, ang revelation, ang pagpapahayag ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, ang tutubos sa Israel. Nagparamdam sa kanyang Espiritu. Pumunta siya sa templo. Doon nakita niya ang sanggol na si Jesus at kanyang kinalong. Kinarga, kinakay, kinalong. So, ito po ay isang pagtatagpo. Di ba? Pagtatagpo ng Panginoon at si Simeon na kumakatawan o representative ng bayang Israel ng mga tao. Dahil po ang Diyos, hinihiling ng mga Israelita na makita nila ang Diyos, to see the face of God. Pero bawal. Hindi nila pwede makita ang Panginoon. Pero ngayon, sa pagkatao ni Jesus, nayakap ni Simon ang Panginoon, ang anak ng Diyos. Kinarga niya, tinalong niya ang anak ng Diyos. So, pagtatagpo, encounter, pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Isa pa dito, saan sila nagtagpo? Sa loob ng templo. Ano ang templo? Tahanan ng Diyos. Ang templo, sa modernong panahon, sa Kristiyano, yung ating mga simbahan. Ang simbahan po ay nakatalaga, consecrated, itinalaga para sa kabanalan. Dito tayo nagdarasal, inikilala natin tahanan ng Diyos, at ito ay isang lugar na sagrado o banal. Sa mga tuwid, sa templo natin matatagpuan ang Diyos. Diba? Kapag may problema tayo,
kapag may kahilingan tayo, nananalangin tayo ng taimtim, pumapasok tayo sa simbahan, hinihingi natin sa Diyos ang gusto natin mangyari sa templo, sa simbahan, sa bahay ng Diyos. Ngayon po tayo ay nagdiriwang ng Jubilee Year sa 2025. At ang sabi po ng ating mga obispo sa kanilang statement na ang tema ay Pilgrims of Hope. Ano yung pilgrims? Mga manlalakbay. Pag sinabing pilgrimage, narinig nyo salitang pilgrimage, saan kayo pumupunta? Pumupunta kayo sa simbahan. Galing kayo sa malayo, pilgrimage kami. Pumunta kami sa isang simbahan. Doon kami nagdasal. Yun ang pilgrimage. Kung tayo ay mga pilgrim people, mga malalakbay, ano ang ating hantungan sa ating buhay? Sabi nga, tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, sa ibabaw ng mundo. Ang ating hantungan at patutunguhan, walang iba kundi ang Diyos. Galing tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos, at ang bawat simbahan o templo ay bahay ng Diyos. Pilgrims of Hope, manlalakbay ng pag-asa. So ito ang tanongin natin, pag-asa. Ang pag-asa ay maaaring isimbolo ng kandila, ng liwanag ng kandila. Ngayon po, piyesta ng Candelaria, di ba? At ginagawa natin ang pagbabasbas ng mga kandila. Ang kandila ay maaaring sumimbolo ng pag-asa. Bakit? Sa kadiliman ng isang silid, ng isang sulok, kapag ikaw ay nagsindi ng isang kandila, magliliwanag. Kung ikaw ay naglalakbay sa kadiliman, kadiliman, kailangan mo ng liwanag. At ang ilaw na yan, ang siyang gagabay sa iyo para hindi ka matisod, para hindi ka maligaw, para makarating ka sa iyong paroroonan. So, pag sinabing paroroonan, pinag-uusapan natin ang future, ang kinabukasan. Kaya ang kinabukasan, pag tinignan natin, tumitingin tayo sa malayo. Sinabi natin kinabukasan, ang katumbas po niyan ay may pag-asa. Dahil kung wala kang nakikitang pag-asa, wala ka ng kinabukasan. Wala kang nakikitang kinabukasan. Ibig sabihin, humihinto na ang buhay mo ngayon sa presente. Walang kapag-asa. So, yan ay gumagabay, nagpapakita ng pag-asa. Ang mga ilaw, ang silbi ng kandila. Ngayon, ang sabi ng ating mga obispo, as pilgrim people and pilgrims of hope, meron nga bang pag-asa? Diba, tingnan natin ang ating paligid. Marami o laganap ang pagkagutom. May mga taong walang makain, walang hanap buhay. Laganap ang patayan, kriminalidad, at walang pagpapahalaga sa buhay. Diba? Nakikita natin ang kawalan ng katarungan. Sa ating lipunan, makikita natin o hindi natin alam kung alin ang paniniwalaan natin sa mga sinasabi ng mga namumuno. Mga pinuno ng bayan ay nag-aaway-away. Ba tayong pag-asa sa mga bagay na ito? Malalampasan ba natin ito? Ang sagot ay meron. Dahil kailangan lang natin ng spark. Ano yung spark? Parang minas, maliit lang na paglilinas. Ano yun? Yun po ay nakatalim sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay may malasakit sa kapwa, kung ikaw ay naninindigan para sa katotohanan, kung ikaw ay hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay taong masipag upang magkaroon ng masaganang buhay, yan po ay maliliit na ningas na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung ikaw ay pro-life, ibig sabihin, pinagtatanggol mo ang buhay, mayroong ingas sa bawat isa. At kung lahat tayo ay nagniningas, mag-aapoy tayo at ang apoy magbibigay ng liwanag sa buong mundo. Kaya ang challenge sa ating lahat tayo nawa ay maging pag-asa sa bawat isa.
So, sabi nga, ang templo, ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Nagkita si Simeon at si Jesus ang sanggol sa templo at nakita ni Simon, maaari na akong mamatay dahil nakita ko na ang tagapagligtas. Mga kapatid, tayo ay mga manlalakbay at ang ating patutunguhan ay ang Diyos na tagapagligtas. Pero habang tayo ay nabubuhay, magsilbi tayong ilaw, magsilbi tayong pag-asa sa bawat isa. Magsitayo tayong lahat, ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isa man ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw ng buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, parito at uukon sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-aalay ng kanyang bugtong na anak, bilang ilaw at gabay natin. Panginoon, ibig mo kami. Panginoon, ibig mo kami. Pangalagahan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo kami. Ang mga nagatawang tao ang iyong anak upang gabayan kami, iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aaring sa iyong makamay, sa kapurihan niya at kalangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagaganap na sambayanan, iloob mo para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang mahidungi si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyo templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan dahil sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagtunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinilaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpahingin sa iyo, ngunit sa isa sa kasalanan, igagaling ako.
magkakaroon ng second collection ngayong araw ng linggo. Ang pondo po na may ipon ay para pandagdag tulong sa pagsasaayos ng bubong ng St. Joseph the Worker Chapel, EP Housing. Kami po ay nag-iimbita ng mga kabataang lalaki na nais maglingkod sa ating Panginoon bilang altar server sa ating parokya. Ang orientation po ay gaganapin sa February 8, 2 p.m. Sabado sa ating parokya. Sa mga nagnanais na maging katekista ng ating parokya, ang klase po ay mag-uumpisa ngayong Pebrero. Ipagbigay alam lamang po sa parokya o di kaya kay Sister Ethel ng Educ Ministry. Sa Lunes ay ipagdiriwang ang kapistahan ni San Blas, kung saan magkakaroon ng pagbabasbas ng mga lalamunan. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa misa ng 6:30 a.m. Simula sa February 10, magkakaroon po ng pagbabago sa oras ng ating pagdiriwang ng misa. Ito po ang mga sumusunod. Lunes, 6 a.m. Martes, 6 p.m. Novena for St. Andrew na susundan ng banal na misa. Miyerkules, 6 a.m. Novena for Our Lady of Perpetual Help na susundan ng banal na misa at alas 6 ng gabi. Huwebes, 6:30 p.m. Biyernes, 6 p.m. Novena for Sacred Heart na susundan ng banal na misa. Sabado, 6 a.m. Devotion for Our Lady of the Poor Parish na susundan ng banal na misa. 6 p.m. Anticipated Mass. Linggo, 6 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Antabayanan lamang po ang iba pang mga announcements sa ating official Facebook page. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magsiluhod po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, ng amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasalin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Banggitin po ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at namasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ang pakikinabang naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo rin aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtakbo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng kandila, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag na tunay, ikaw ang pinanggagalingan ng iyong inilaganap na tanglaw. Pagniningin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan upang sa aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal na tahanan
ay mapagindapat na kami masayang humarap sa liwanag ng iyong kadakilaan. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa yung may birthday daw, kung magpapindisyon kayo, lumapit sa harapan. Pagpabasbas para sa mga may kaarawan. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tigil mo ang panalangin. Iyong mga alagad na gumugulita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay. At pag-ibig, pamilya at kaibigan, pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito ay naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, umayo kayong taglayang kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.
Bye.